Summer is here, kaya naman mainit-init pa ang mga negosyong hatid namin sa inyo. Sure ang success sa mga negosyong papawi sa init, gutom at uhaw ngayong tag-araw. Ngayong super hot na naman ang panahon, summer outing is in. Pero kung hindi bet ang siksikan at init sa outside world, meron na raw solusyon dyan. Inflatable pools. Sila na rin yung magsiset up for you, less hassle. Papaprivate namin, walang ibang mga batang kahalo. So, mas panatag kami doon. Gumawa po ako ng post. Nagulat ako kasi hindi pa kami makakarating doon sa bilihan namin ng mga gamit. May nag-book na sa amin. Sobra na talaga akong natuwa kasi meron pala talagang may gusto nito. Marami na agad nag-book nung week na yun, right after kong mag-post. Sa bahagi ito ng Valenzuela, kabi-kabila ang mga palaisdaan. Pero hindi na lang daw mga isda ang naglalangoyan doon ngayon. Sa ibabaw kasi ng mismong mga palaisdaan, naglutangan ng mga kainan. Dine-in sa ibabaw ng tubig. Ako, isang napakalaking pamilya ata ito. Bakit ho kayo dito nag-celebrate? Lagi po pag sa may okay. Kumusta yung pagkain niyo? Masarap lang po, masarap lahat. Lahat. Nagsimula kay Tatay Chelo ay 78 years old. Naisip niyo ba na magkakaroon pa kayo ng ganitong kalaking restaurant? Hindi. Akala ko parang meriendahan lang. Ngayon, hindi ko meriendahan. Parang piyestahan. Siguro kinapitan din ang swerte. Mga sirena na mataan di umano sa Batangas City. Maputi, mahaba ang buhok, at may buntot. Mga sirena nga kaya ang nakita sa lugar? Bale, ito po yung first world systematic and high standard when it comes to mermaiding. Meron po tayo ditong beginner's course. So, kahit po non-swimmer or panic swimmer, kayang-kaya nyo po yan kasi from level 1 up to professional level, dadaanin nyo po yan. Lahat na yan sa Pera Paraan! Ngayong super hot na naman ang panahon, summer outing is in. Pero kung hindi bet ang siksikan at init sa outside world, meron na raw solusyon dyan. Ang inflatable pools. Katulad ng Vivo Kids ng biyaherong si Drew at kapuso host na si Iya, enjoy na enjoy sa kanilang mobile swimming experience. Stay home habang nag-enjoy sa inyong comfort zone. Yan ang negosyo goal ng 31 years old na si Princess. Kaya pinush ang negosyong pagpaparenta ng inflatable pools. Nag-start yung business namin noong May 3, 2024. Summer nung time na yon, kaya naisipan namin parang maganda kung kami inflatable business kasi mas gusto ng kids yon, and of course gusto din ng parents yon since para hindi na sila lalabas pa sa place nila. Perfect na perfect daw ito para sa kahit anong okasyon ng pamilya. Sobra-sobra talaga yung feeling na makita mo yung mga bata na sobrang saya. Magsasabi sila sa amin na sobrang nag-enjoy sila today. Parang yung pagod namin lahat nawawala. And best feeling talaga yon bilang magulang na makita na yung mga bata nag-enjoy. Nagsimula rin sa 3 inflatable pools sina Princess habang ginagamay pa ang negosyo. Online lang din daw sila nagsimulang mag-alok. Nagulat ako kasi hindi pa kami makakarating dun sa bilihan namin ng mga gamit. May nag-book na sa amin. Sobra na talaga akong natuwa kasi parang may magbubook pala. Meron pala talagang may gusto nito. Marami na agad nag-book nung week na yun, right after kong mag-post. Sa unang taon pa lang, mahigit 200 bookings daw ang pumasok sa kanila. The way paano ako nakipag-communicate doon sa parents to parents kasi yung magiging connection nun. Kinukuha ko kaagad yung loob ng kausap ko as a mother. Gumawa po ako ng post na colorful siya, yung feeling ko makaka-attract sa kids. Katuwang din daw ni Princess ang kanyang asawang si Arvin sa pagpapatakbo ng negosyo. Sobrang thankful ako kasi minsan ka lang makakakita ng asawa na siya yung support system ko eh. Pag pagod na ako, siya yung nagiging lakas ko. Pag alam kong hindi ko na kaya, pag gusto ko nang magpahinga,
sa sobrang pagod, siya nang nagiging pahinga ko. Ang hilig ni Princess sa mga bagay na nagpapasaya sa mga bata, meron palang malalim na dahilan. Nung kabataan ko kasi di ako magkakaroon ng ganitong bagay. Kung hindi dahil sa bigay, ganyan. So ako ngayon, ang gusto kong gawin, sobrang nagpupursigi ako kasi gusto kong yung naranasan ko, hindi na maranasan din ng anak ko. Pero ang ganitong klaseng negosyo ni Princess, hindi rin lang pala puro saya. Nung nag-uumpisa kasi kami, hindi kami nanghihingi pa ng mga pictures ng paglalagyan. So nagugulat kami pagdating namin dun sa venue, hindi flat yung surface. Like, delikado siya. Talagang kami na lang yung gumagawa ng paraan para linisin yung area. Kaya sa mga gustong mag-book ng inflatable pools, may paalala si Princess. Wala pong mga matutulis na bagay. Like mga pako, like sa pader, sobrang delikado po yun. Kaya ina-encourage namin na kung magbubook po kayo ng inflatables natin, make sure po na malinis yung area, clear. Hindi lang po siya sa safety ng inflatables namin, mas importante po yung safety ng mga anak po ninyo na maglalaro sa inflatables na. Kahit anong panahon, wala tayong inaatrasan. Kaya ngayon tag-init, gusto ko maging parte ng bakasyon nyo. Malaman nga natin kung kakayanin ko mag-set up ng inflatable swimming pool. Pero para magawa ko yan, kailangan ng tulong ng may-ari nitong isa sa mga negosyong inflatable swimming pool, si Princess! Tulungan natin si Princess. Ay, tulungan nyo pala kami. Ilalatag po muna natin. Para hindi madulas, diba? So, I-fit po muna natin siya. Pag ganun po tayo. After po After nyan, i-fix po natin sila, pagdidikitin po natin para safe yung mga bata. Kasi pag may space po siya, pwede pong madulas. Kailangan tama. Opo, kailangan po connected talaga sila sa isa't isa. Kailangan walang space. Opo. Kasi pag may space, papasukan ng tubig yon. Medyo sumakit ang likod at bato ko ron, ha? Pero laban! So, na-set up na natin yung mat, Princess. Ano susunod? Ngayon naman po, ilalatag na po natin yung inflatable mismo. Ito na exciting part. Papagulong po natin siya. Papagulungin lang. Opo. Ayun na. Mabigat Ayan pala po. to, ha? Pinapasok nitong dulo nung inflatable pool. Dito sa ano tawag? Blower. Okay. Yan. Itatali. Ay, tatali. Yun. May design. Yes po. Ngayon, I-on na po natin yung blower. taas na siya. Ang galing. So, maganda lang dito mga kapuso kung walang mailagay na may kabit na hose. Pwede namang manual yung paglalagay ng tubig, di ba? Sabi ni Princess, mas maraming bola, mas masaya ang mga bata. Kaya, dagdagan pa natin yan. Happy summer vacay, mga kapuso, mga kids. Have fun, enjoy. Ngayong araw, susamahan natin sina Princess sa kanilang event. Ang kanilang client for today, ang mag-asawang Maricel at Jerry. Siyempre, summer, naisip namin na i-enjoy ng kids. Naisip po namin na i-book na lang ng inflatable. Sila na rin yung magsiset up for you, less hassle. Papaprivate namin. Walang ibang mga batang kahalo, kundi mga invited lang namin. So, mas panatag kami doon. Sa mga bagets at kids at heart, kaya rin na magtampisaw sa inflatable pools mula 3,500 hanggang 4,000 pesos. May kasama ng puzzle mats at nag-uumapaw na plastic balls. Bukod sa transportation fee na nakadepende sa layo ng location, 1,000 pesos lang ang reservation fee na ibabawas din sa total rate. Pwede ito magamit mapa outdoor o indoor sa loob ng 8 oras. Kung hindi bet ang gimmick na wet inflatable, carry ring waterless o hindi lagyan ng tubig. Wala na raw dapat problemahin dahil ang team na ni Princess ang magsiset up para sa inyo. Bukod sa 10 inflatable pools, meron na rin silang mobile playground at arcades. Umabot sa 100,000 pesos ang ipinuhunan ni na Princess na galing sa dati nilang negosyo. Mas colorful na raw ang buhay nila ngayon dahil lumulobo na mula 6 to 7 digits ang kita nila kada buwan. Kahit nga hindi pa buwan ng tag-init, dagsa rin ang bookings ni na Princess.
Sa inflatable business ni Princess, lumulobong biyaya raw ang dala sa kanila. Kung dati, hirap silang isakay ang kanilang inflatable pool sa SUV, ngayon, meron na silang mas malaking service. Make sure po na focus tayo sa quality over quantity. Hanapin din natin yung mga magiging staff natin na alam natin na masaya at buong puso din nilang gagawin yung serbisyo na gusto rin nating maibigay sa kliyente natin. Ngayon tag-init, iba't ibang negosyo ang pwedeng mag-hit. Isip-isip na habang nagbababad sa tubig para presko na sa pakiramdam, maginhawang buhay pa ang ma-achieve. Sa bahagi ito ng Valenzuela, kabi-kabila ang mga palaisdaan. Pero hindi na lang daw mga isda ang naglalangoyan doon ngayon. Sa ibabaw kasi ng mismong mga palaisdaan, naglutangan ng mga kainan. Dine in sa ibabaw ng tubig. Ayan, maging isda ako kaya kahit nasisira yung pang-isda ko. Pang-lunch ba? Ayan o, dito o. Kaya lang bakit ganun pala isda? Wala man akong mahuli. Paano magla-lunch niyan? Ang hirap. Paano magkaka-patience? Gutom na ako. Nagdidilim na paningin ko sa gutom. Wala bang huli? Ano ba ito? Ay! Ma'am, huwag na tayo manghuli. Mayroon naman ako hinanda para sa inyo na pagkain. Ba't wala akong mahuli? Yan, medyo tulog pa siguro sila. Hindi po, mga tulog pa yan. Pero may pagkain sa inyo. Meron po, may niready kami para sa inyo. Okay. Sige po. Kahit nasa Metro Manila lang, para na rin probinsya ang feels sa kainang ito. O sa tila nakalutang sa mismong palaisdaan, gawa-gawa ang kainan sa kawayan. Mayroon itong 18 kubo kung saan pwede magsalo-salo ang pamilya o barkada. Sa mga pagkain inihahanda, yun talaga ang palaisdaan vibe. Isa sa mga bestseller nila ang pinaputokang plapla. Sa kumukulong tubig, ilagay ang luya at tanglad, mga pampalasa, at saka isunod ang malaking tilapia o plapla. Hintayin maluto ang isda sa loob ng 20 minuto. Kapag luto na ang plapla, saka ilalagay ang garnish na dahon ng sibuyas at ang pinaghalo-halong pampalasa na magsisilbing sabaw nito. Patok din daw ang kanilang boneless baked bangus, kamaron rebusado at mixed seafood. Ayan, alamin natin doon sa mga dumayo dito kung ano masasabi nila sa lugar, sa pagkain. Ayan, eto na ko, isang napakalaking pamilya ata ito. Isang pamilya ho ba kayo? Ano ho ang meron? Ay, may cake! Bakit ho kayo dito nag-celebrate? Lagi po po sa Mayokay. Ah, taga saan ho kayo? Marilaw po. Ano nagustuhan nyo dito? Luto. Tingin ko hindi nyo masyado paborito crispy pata kasi look at the pata. Ma'am, taga saan kayo? Kalaupan. Kaloocan. Birthday niya, happy birthday! kaya may pansit. Kumusta yung pagkain nyo? Masarap lang po, masarap lahat. Lahat. Lalo na po yung sinigang hay. Paano nyo po nalaman tong kainan na to? Pinakita niya sa akin yung video. Sabi ko, pag uwi ko gusto ko makapunta. Halos maglilimang taon na ang kainang ito. Naitayo raw ito bunga ng pagsisikap ng isang mangingisda. Si Tata Celo, nung kabataan pa niya, nagsimula kasi siya sa pagsasaka at pamamalaisdaan. Ibig sabihin, nung time na wala pa, nagsasaka siya at the same time, namamalaisdaan siya, pero yung kanyang palaisdaan, hindi pa sarili. Ibig sabihin, buwisan pa lang. Doon yung nagpursigi siya, inipon niya yung kanyang mga kinita doon, so hanggang saan makakuha siya ng palaisdaan na sarili niya. Ang nabiling palaisdaan, tinayuan ni Tata Celo ng kubo kung saan dinadala ang kanilang mga bisita. Dito nang galing ang ideya na magdagdag pa ng mga kubo at kalaunan ay gawing isang ganap na restaurant. Bukod sa mga kubo, meron na rin sila ngayong alfresco area at function room para sa events. Lagot ka sa akin, tilapia ka. Pag ganito, Biyo, mauubos mo to. In fair, kahit napakainit ng panahon, hindi masyado mainit dito. Kasi dahil sa kubo. Saka! Nagbunga ang lahat ng paghihirap ni Tata Celo. Mula sa pagiging mangingisda,
Isa na siya ngayong restaurant owner. Mahirap ba buhay niyo dati nung nangingisda kayo? Ako, hanggang sa nag-tricycle pa ako. Bakit ako nag-tricycle pa? Kulang ang Ay, kita? kulang ang gusto kong Nangingisda kayo, tapos nagta-tricycle pa. Oo. Ang sipag nyo naman pala. nagkarpintero pa ako. Nagkarpintero pa kayo, abay si tatay. Alaga naman palang pagkasipag. Wala naman palang pinipiling trabaho. Basta kakaya ko. Basta kaya nyo. Naiyak si tatay eh. Pwede pagka siyempre pag nagbalik tanaw kayo doon sa hirap ng buhay nun, tapos ganito yung buhay mo ngayon, medyo sobrang pasalamat ka, di ba tay? Na parang sobra-sobra yung pagpapala sa inyo, ano po? Hindi naman daw hadlang na 83 years old na siya para matutukan ang negosyo. Every morning, nag-iikot siya dito eh. Tinitignan niya, ano pa yung kulang? Ano ba yung dapat na isaayos? Ano pa ba yung mapapasaya natin yung customer? Yun yung tinatanong niya lagi. Dahil sa kanyang kainan, marami siyang natutulungan. Sa ngayon, mayroon na siyang 50 empleyado. May edad na si Tata Celo nang magtayo ng negosyo. Hindi lang para kumita, kung hindi para makapagbuklod ng pamilya. Sila kasi meron silang gathering every Sunday, yung buong pamilya na sama-sama, kakain sa labas. So yun yung gusto niyang mangyari, na hindi lang sa may okasyon kayong magkikita-kita, kung kailan nyo lang magustuhan, pero ito yung chance na sabihin, magkasama-sama yung pamilya sa isang hapagkainan. So nagsimula kay Tatay Celo ay 78 years old. Naisip niyo ba na magkakaroon pa kayo ng ganitong kalaking restaurant? Hindi. Hindi na. Akala ko parang baga sa meriendahan lang. Meriendahan lang. Ay ngayon, hindi ko meriendahan. Oo. Malaki. Parang piyestahan. Ang nangyari, ano po? Siguro kinapitan din ang swerte. Sa pagnenegosyo, walang deadline. Kung maaga para sa ilan, hindi ibig sabihin huli na para sa iyo. Kung kinaya ni Tata Celo na mahigit 80 anyos, kakayanin mo rin. Kaya, G na! Mga sirena, namataan di umano sa Batangas City. Maputi, mahaba ang buhok, at may buntot. Mga sirena nga kaya ang nakita sa lugar? Sa dinami-rami ng mga kwento at palabas tungkol sa sirena, masasabi nga ba nating totoo ito? Kuya, naniniwala ka sa sirena? Hindi po. Ah, hindi! Bakit? Kasi katang-isip lang po yun eh. Naniniwala po. Bakit? Kasi may mga sightings daw po, hindi lang dito, pati sa ibang bansa, na meron talagang sirena po. So ikaw sa imagination mo, ano ang itsura ng sirena? Half human, half isda po. Naniniwala ka ba sa sirena? Yes po. Bakit? Sa probinsya po namin, sa Mindanao, marami po naniniwala doon. Lalo na doon kami sa gilid ng dagat. Ang ilang residente ng barangay Pagkilatan, Batangas City, araw-araw raw nakakakita ng sirena. How true? Kaya agad sumugod sa lugar ang aming team para mag-imbestiga. Pero ang mga natagpuan naming sirena roon, umaaura-aura lang. Naka-costume lang pala. Ang ultimate mermaid wannabe na si Danica, ginamit ang childhood fantasy na maging sirena para magsimula ng negosyo. Bata pa lang ako, gustong-gusto ko na po talagang magsirena. Tapos ngayon naman po yung mga student ko, kapag tinatanong ko sila bakit gusto nyong mag-mermaiding, gusto daw po nilang magsuot ng mermaid tail. Parang yun po talaga yung first goal nila. At ang kagandahan po nito, nakakapagsuot na po sila ng mermaid tail at the same time, natututunan pa po nila kung paano mag-swim like a real mermaid. Mermaiding o ang pagtuturo ng paglangoy sa dagat na mala sirena ang galawang itinuturo ni Danica. Ang gamit na buntot ng tinatawag na merskin o mermaid skin, hindi raw basta-basta at garantisadong walang lansa. Gawa ito sa high quality na tela na imported pa sa China. Para sa mga nangangarap din maging si Ariel, ituturo ni Danica kung paano magiging instant celebrity mermaid. Dito po siya pinapasok yung ating merfin. Bubuksan lang natin yung zipper saka ipapasok po yung merfin. Saka na po siya tatawagin ng mermaid tail. Tapos meron kayong makikitang ribbon
tali. So, i-ribbon nyo lang siya para ma-make sure na hindi maaalis yung merfin sa loob ng merskin. At bago nyo susuotin, kailangan nyo munang i-roll down hanggang makita nyo po yung foot pocket para hindi po kayo mahirapan magsuot. So, kapag nakita nyo na si foot pocket, pwede nyo na pong isuot yung inyong paa sa loob ng foot pocket. And then, saka nyo po hihilahin yung merskin. Ayan. Pagkahila, pag nandito na po kayo sa butt na part, pwede po kayong mag-stand up. Tapos, meron po yung tali dito sa side. Bubuhol nyo lang po yan. And then, make sure na hindi siya makikita. Itatago natin para pag meron po kayong underwater video, maganda siya, hindi siya mapapansin sa camera. And, tada! Mermaid outfit, check! Ang sirena skill, carry rin kaya. Huwag daw mag-alala dahil hindi raw kailangang marunong lumangoy para makapag-mermaiding. Secret reveal muna. Kahit pa ang mismong mermaiding and freediving instructor na si Danica, hindi rin daw marunong lumangoy nung una. Nung nag-start po akong mag-freediving, as in non-swimmer po talaga ako noon. Hindi po talaga ako magaling sumisi, hindi po ako magaling lumangoy. Yung first experience ko po sa freediving, talagang na-enjoy ko po talaga siya. Nang magbakasyon sa Bohol, doon siya nag-aral ng Level 1 to Professional Level Freediving Certification Course hanggang sa nakakuha siya ng Mermaid Certification noong 2022. Siya ang founder ng organisasyong Mermaids of the Philippines na naglalayong mas makilala ang ating bansa sa larangan ng mermaiding. Siya rin ang representative ng Pilipinas sa prestihiyosong Mermaids Federation International o MFI. Bale, ito po yung first world systematic and high standard when it comes to mermaiding. So, meron po tayo ditong beginner's course. So, kahit po non-swimmer or panic swimmer, kayang-kaya nyo po yan kasi from level 1 up to professional level, dadaanan nyo po lahat yan. Sa pag-aaral ng mermaiding, kailangan matuto muna ng freediving kung saan gumagamit ng bi-fin. Ito ay dalawang magkahiwalay na fin na sinusuot sa magkabilang paa at ginagamit para makapag-flutter kick sa tubig. Sa mermaiding naman, mermaid tail ang gamit. Mas mahirap nga lang itong gamitin dahil nakalak ang parehong binti sa loob ng telang buntot habang lumalangoy. Kaya kung nagsisimula pa lang kayo mag-aral ng mermaiding, siguraduhin laging may gabay ng inyong instructor. Gamayin muna ang paglangoy sa swimming pool bago sumabak sa dagat. Yung mermaiding po is also a form of freediving. Ang mermaiding lang po is parang performance side ng freediving. So, ito po yung art side ng freediving. Para picture perfect ang underwater shots, may kasamang photoshoot session ang package ni Danica na nagkakahalaga ng 5,500 pesos to 6,500 pesos. Na-enjoy ko po yung ganda ng karagatan saka kung anong meron underwater. Iba po talaga yung ganda ng mga corals saka fishes kapag nakikita niyo po sila ng up close. Kung pumapalo ng 42 degrees Celsius ang heat index ngayon tag-init, ang kita ng divescape pumapalo naman ng 6 digits kada buwan. Kapag po mga off-season, siguro nagre-range po siya ng 100K to 150,000 in a month. Kapag naman po talagang summer, ayan, lahat ng tao gustong magkaroon ng activity sa dagat, siguro mga 250 to 300,000 monthly. Ang dating maliit na space para sa diving school, triple na ang laki. Nakapagpundar din si Danica ng sasakyan, nakapagpatayo ng iba pang negosyo at travel galore around the world. Ang Divescape Hub going international na dahil may bubuksan din siyang diving school sa Dubai. Deserve naman ng achievements. Ang sikreto raw nila sa matagumpay na negosyo ang hindi matatawarang dedikasyon sa pagbabahagi ng tamang kaalaman. Kaya sila mismo ng business partner niyang si Julian ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante. As an instructor, kailangan po mabigay natin yung high quality education. Tama po yung tinuturo natin. At syempre, napaka-importante po dahil nasa dagat po tayo yung safety. Ang passion at commitment ni Danica sa mermaiding industry, singlalim ng dagat. This year po, ang plano po namin is magkaroon ng first Mermaid International Competition dito sa Pilipinas. At syempre gusto pa po namin mapalawak yung mermaid community or mer community dito sa Pilipinas. Kaya naman lagi po kaming active sa mga events. Lagi po kaming nakikipag-collab sa mga mermaid organization international. Sabi nga, turn your dreams into reality. Literal lang imposible, ginawang abot kamay. Walang malalim at malawak na dagat.
sa taong handang sisiri ng daan patungo sa tagumpay. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.